Sa Boracay, pinasara ang isang beach house na nahuling tumatanggap ng booking sa pamamagitan ng isang app kahit walang accreditation. At kahit marami na ipinagbabawal sa isla, marami pa rin namang pwedeng gawin tulad ng parasailing at helmet diving. Narito ang unang balita ni Dano Tingkungko live. Dano, good morning! Good morning, Marie. Sa tala ng Malay Aklan Tourism Office, umabot na ng mahigit 10,000 ang tourist arrivals dito sa Boracay kahapon. Yan ang pinakamarami mula sa huling na italang tourist arrivals noong April 6. Sa dami ng mga turista, bantay sarado ang mga daanan para masigurong masusunod ang mga bagong patakaran ng isla. Kabilang ang pagbabawal sa mga fire dancer, beach chair sa mismong dalampasigan, pagpapatugtog ng malakas, paggawa ng sandcastles, paninigarilyo at pagkakalat. Pero mga turista, marami pa rin naman pwedeng pagkaabalahan. Maliban sa sunbathing, pwedeng mag-island hopping. Meron ding mga banana boat at iba pang water activities. Ang hangin at alon, partikular sa Bolabog Beach, ang perfect for parasailing. Pero isa sa mga patok ngayon ang tinatawag na helmet diving. Nakabantay ang mga otoridad sa mga hotel na nag-ooperate ng walang papeles. Kahapon, nag-issue ng closure order ang Boracay Interagency Rehabilitation and Management Group laban sa isang beach house sa Station 1 na nag-ooperate umano kahit wala pang DOT accreditation. Ito, ang kaso nito, Nezima Beach House, walang DOT accreditation, pero mayroong report ang DOT na since December 2018 hanggang kasalukuyan, March 2019, kayo ay nag-ooperate, wala naman kayong DOT accreditation. $1,000 ang ito. Pagdila niyo? Tonight, 60,000, no? Ganun kamahal. Di ba? So, first class kayo. First class kayo na resort, and yet pasaway kayo with As much as accreditation. possible, ma'am, I don't want to face in the camera sana. Ha? Pwede Hindi, I want everyone na pasaway dito sa Boracay to know na hindi namin papayagang mangyari to. Yes. Case in point ka lang ngayon, and I want them to know that. I understand, ma'am, I understand. But we have already complied. Actually po, I can show you all the cancellation that I canceled sa Airbnb. Ang dami ko pong kinancel na guest. Why did you cancel? Kasi po wala kaming DOT. At Maris, kagaya ng mga nakaraang araw, ganun pa rin ang sitwasyon dito sa ating pwesto sa bahagi ng Station 2 dito sa Boracay. Actually, kanina, bago tayo magsahimpapawid, halos wala kang makita ng mga tao sa ating likuran. Pero ngayon, unti-unti na itong dumadami. Sinasamantala nila yung sunrise kahit na sa kabilang dako pa ng isla talaga ito. Pero iba rin kasi yung dating nung sunrise dito sa Boracay. At yung iba naman dito nag-jogging, yung iba actually nagpupwesto na sila na maaga para kapag talagang tirik na yung araw, pwede na nilang itodo yung kanilang sunbathing. Ngayon, paalala ng mga otoridad, no, bukod doon sa paulit-ulit na natin paalala na bawal magkalat at bawal manigarilyo dito sa mismong beachfront na merong karampatang multang nagsisimula sa 2,500 pesos if we're not mistaken. Sa mga turista na mapaparito o nandito pa rin ng Biyernes Santo at Sabado de Gloria, bawal po ang pagpapatugtog ng anumang malakas na patugtog o instrumento bilang observance na rin, bilang bahagi na rin ng pagninilay-nilay ngayong Semana Santa. Maris? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.